Siya si Soledad. Si Soledad ay pinanganak ng July 1917. Taong 1950, nagturo si Soledad sa Sibonga Provincial High School sa Cebu. Siya naman si Francisco. Si Francisco ay mas bata ng 10 taon kay Soledad. Siya ay isang apprentice pilot o yung nagtitraining para maging maritime pilot. Ang dalawa ay madalas mamasyal na magkasama. Tinigil ni Soledad ang pagtuturo at naging life insurance underwriter sa Cebu City. Isang araw, galing sila sa panonood ng sine. Dinala ni Francisco si Soledad sa cabin ng MV Escanio kung saan siya nagtitraining at doon sila nagtalik. February 1954, tinabihan ni Soledad si Francisco na buntis na siya. This time, nangako si Francisco na papakasalan niya si Soledad. Nanganak si Soledad sa isang private clinic, June 17, 1954. Pero, the following month, July 24, pinakasalan ni Francisco ang isang babaeng nagngangalang Romanita Perez. Kaya, nag-file si Soledad ng complaint for acknowledgement ng kanyang anak at ng support at moral damages dahil sa breach of promise to marry. Ginrant ng mababang hukuman ang hiling ni Soledad at pinagbayad si Francisco para sa suporta ng bata, yung income na nawala kay Soledad during pregnancy at yung mga ginastos niya sa panganganak. Ang Court of Appeals inaffirm ang decision. Ang basihan ng moral damages ay Article 2219, Paragraph 3 ng Civil Code. Pagdating sa Supreme Court, ang issue, pwede bang makakuha ng moral damages dahil sa breach of promise to marry? Ang Civil Code ng Spain, inaalaw ang damages dahil sa breach of promise to marry. However, nang gawin ng Civil Code of the Philippines, tinanggal ang mga provisions na tungkol sa breach of marriage. Ang dahilan ng pagkakaalis ng mga articles patungkol sa breach of promise to marry ay dahil sa ibang bansa gaya ng US at England, ang paggamit ng mga breach of marriage ay inaabuso ng mga kababaihan at pati na rin ng mga kalalakihan. Kaya inalis sa mga batas ng American states ang mga tinatawag na balm suits o yung mga demanda na nag-aalaw sa mga taong humingi ng danyos dahil sa pagkasira ng isang romantic relationship gaya ng hindi pagtupad sa pangakong pagpapakasal. Ang seduction na nakasaad sa Article 2219 ng Civil Code para mabigyan ng moral damages ay yung seduction na krimen na punishable under the revised penal code. In this case, walang nangyaring seduction. Unang-una si Francisco mas bata kaysa kay Soledad na nasa 36 years old na at isa pang former high school teacher at life insurance agent. Mas enlightened siya kaysa kay Francisco. Ikalawa, ang finding ng mababang hukuman ay overwhelmed si Soledad sa kanyang pagmamahal kay Francisco. At dahil dyan, sinurrender niya ang kanyang sarili at gusto niyang magkaroon sila ng anak even before sila ikasal. Therefore, in this case, hindi nakakuha ng moral damages si Soledad. The rest of the decision ng Court of Appeals ay affirmed ng Supreme Court. For more videos like this, please like, follow, and share. Thank you.